Alright mga kapatid, another reaction video tayo no na may kinalaman sa West Philippine Sea. Etong Subi Reef mga kapatid no napasok sa ating exclusive economic zone ay nagsisilbi na umanong anchoring hub ng mga barko ng China. Ayon yan mismo no sa Philippine Navy. No, nagsilbi na daw silang tambayan mga tol o anchoring hub ng mga barko ng China. Alamin natin 'yan. At eto pa, isa pa sa mga balita mamaya mga kapatid, pakinggan natin 'to. Chinese military sends patrols around Scarborough Shoal. No, China says it was conducting air and naval patrols around contested Scarborough Shoal in the West Philippine Sea to resolutely defend its national sovereignty o para daw protektahan mga kapatid yung kanilang soberanya. My goodness. Well, isa-isa yan mga kapatid. Bigyan natin ng reaction video mamaya. Unahin muna natin to mula sa PTV Philippines na naging tambayan na nga ng mga barko ng China itong Subi Reef. No? Alamin natin to. Bigyan natin ng reaction video. Pero bago natin yan simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagsisilbi na umanong anchoring hub ng mga barko ng China ang Subi o Zamora Reef. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may mga pagkakataong umaabot ng hanggang 200 Chinese maritime militia vessel ang nakaparada sa Subi Reef na naging... Grabe, hindi pa kasi natin na ipapatupad yung maritime laws natin no? Hindi pa na ipapatupad mga tol. No, pag naipatupad 'yon, siguro hindi na pwede tong mga tambay-tambay na ganyan. Naging anchoring hub na nila mga tol eh. 'Di ba yung maritime zone natin, maritime laws natin mga tol is magkakaroon tayo ng ng parang highway no sa dagat na pwede lang dumaan pero hindi pwedeng magpakalat-kalat diyan, no, loitering. Naging enclosed haven at balikan natin. Roy Vincent Trinidad, may mga pagkakataong umaabot ng hanggang 200 Chinese maritime militia vessel ang nakaparada sa Subi Reef na naging enclosed haven at naval base matapos ang ginawang reclamation dito ng China na naiulat na nagsimula noong 2014. Ang Subi Reef ay malapit naman sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kung saan kamakailan lamang ay higit sa 80 Chinese militia at fishing ships ang namataan sa loob ng territorial sea nito. At ayon nga sa report mga tol, no, ay tila baga sinamantala o sinasamantala ng China mga tol yung nangyayaring bangayan sa politika dito sa Pilipinas, no. Yan ang nagiging epekto, 'di ba? Yan ang nagiging epekto, no. Sa iba na pupunta yung focus mga tol eh. Napakarami nating problema. Napakarami nating problema mga tol. Saan sila nakafocus, di ba? Nagbabangayan sila sa national television kung ano-anong mga sinasabi nila doon. Though siguro nakikilusan pa rin naman nila pero dahil nga doon nakafocus ngayon ng camera, atensyon ng mamamayang Pilipino, eto, no, sumasalisi mga tol itong mga Tsekwa. Baka higit pa rito yung magawa nila kapag hindi talaga naging maingat ang gobyerno natin. Samantala, patuloy ang pagpapatrolya ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. And good job naman no para sa ating AFP dahil bukod sa nagsalita na sila na hindi sila mangingialam o hindi sila mamamagitan mga tol dito sa nangyayaring banggaan ng VP at ng President mga tol, ginagawa pa rin naman nila ang trabaho nila. No, kaso mga tol, kailangan din talaga nila ng suporta sa pamamagitan ng pagdadagdag ng budget nila, pagbili ng mga assets. Sana suportahan ng gobyerno yun. Patuloy ang pagpapatrolya ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea kung saan ngayong buwan ay higit sa 50 matagumpay na patrol mission ang naisagawa ng ating Navy at Air Force. Pinalalakas ito ang pagtitiyak ng AFP na protektahan ang West Philippine Sea at pagsuporta sa mga operasyon kabilang ang maritime domain awareness at resupply missions. Good job, good job. Good job para sa ating AFP mga kapatid. Kaya tama lang talaga yung ginagawa nila. Huwag na silang makisali, no? Kahit na mayroong nananawagan mga tol, dating presidente nananawagan na kung ano man ang ibig niyang sabihin. Dahil marami nagsasabi, hyperbole na panawagan yon. Pero kung ano man yon mga tol, mas maganda wag na lang din sila makisali. Dito talaga sila dapat mag-focus, itong ating AFP. No? So sa isang balita natin mula naman dito sa Inquirer.net,
mga tol. Nagpadala daw ang Chinese military ng patrols palibot ng Scarborough Shoal para depensahan o i-defend ang kanilang national sovereignty. Ayon dito sa report mga tol, panoorin natin to. China says it was conducting air and naval patrols around the contested Scarborough Shoal in the West Philippine Sea to supposedly defend its national sovereignty. Tigas talaga ng mukha nitong mga to, no? Para daw protektahan ang kanilang national sovereignty. Napakalayo na sa kanila yan. Napakalayo sa kanila yan. In a statement on Thursday, November 28, the Chinese military's Southern Theater Command says the so-called combat readiness patrols were to strengthen vigilance in the sea and airspace around the territorial areas of Scarborough Shoal, which it calls Wangyan-dao. Wangyan-dao. Yun ang pangalan ng Scarborough Shoal nila. Diba? Send its naval and air force troops to conduct combat readiness. No, to conduct combat readiness mga tol, no, patrols in the territorial waters and airspace around China's Wangyan-dao, pati airspace mga tol, 'di ba? Inangkin na talaga nila. It adds that China has organized air and naval forces throughout November. In early November, China declared its own baselines of the territorial sea adjacent to Scarborough Shoal after President Bongbong Marcos signed 2 laws defining the Philippines' maritime zones and sea lanes. Wala, binasura din ng Pilipinas yan. Tulad ng hindi nila pagkilala sa karapatan natin, hindi rin niyang kinikilala ng Pilipinas. At hindi lang Pilipinas maging international law, di kinikilala yung nila baseline na yan. President Bongbong Marcos signed 2 laws defining the Philippines' maritime zones and sea lanes. Beijing claims the waters around Scarborough Shoal, a chain of reefs that it seized from the Philippines in 2012. The triangular chain of reefs and rocks is 240 kilometers west of the Philippines' main island of Luzon and nearly 900 kilometers from the nearest major Chinese landmass of Hainan. Tingnan nyo yung diferensya ng layo, mga tol. Sa Pilipinas, ang layo ng Scarborough Shoal nasa 200 plus kilometers lang. While sa kanila, yung pinakamalapit na island nila mga tol, ang layo mula sa Scarborough Shoal umaabot ng 900 kilometers. Ganon kalayo mga tol. Imagine mo yung layo nun, ganon kalayo, pero inaangkin pa rin nila. Kumbaga parang meron kang kapitbahay na yung bakuran niya hanggang kabilang barangay. Ganon katindi mga angkin tong mga to. Kaya nga talagang hindi sinusuportahan ng international yung mga pang-aangkin nito eh. Chain of reefs and rocks is 240 kilometers west of the Philippines' main island. To be exact, 240 kilometers mula sa mainland ng Pilipinas hanggang Scarborough Shoal, 240 kilometers. Luzon, and nearly 900 kilometers from the nearest major Chinese landmass of Hainan. Diba? The July 2016 International Tribunal ruling effectively invalidated Beijing's claim over the entire South China Sea and affirmed Manila's exclusive sovereign rights over the West Philippine Sea. Yun talo na sila eh. Supposedly wala na talaga silang karapatan dyan. Talo na sila, binasura na yung claim nila eh. Matitigas lang talaga mukha nitong mga to eh. The landmark decision also included Scarborough Shoal, which was declared a traditional fishing ground that the Philippines, China, and Vietnam should... Diba? Traditional fishing ground yan. No, nakakapangisda dyan dati China, Vietnam, Pilipinas. Nakakapangisda sila dati dyan. Kaso mga tol, ang gusto nang mangyari ng China ngayon, sila lang at wala nang iba. Inangkin na ng buo. Shoal, which was declared a traditional fishing ground that the Philippines, China, and Vietnam should share. Di ba? Ay naku po mga tol, eto na nangyayari. Anyway, eto mga tol, bigyan lang natin to ng isang maikling balita lang mga tol. Isang maikling reaction video lang. Eto namang mga kaganapan dito sa Pilipinas mga tol. PBBM kinumpirma na pinigil niya ang isinusulong na impeachment complaint laban kay VP Sara. Biruin mo mga tol matapos siyang mura-murahin mga tol, matapos siyang sabihan na ipapapatay kapag pinatay si VP Sara, mayroon na daw siyang inutusan na tao. Ngayon mga tol, yung impeachment complaint laban kay VP Sara, hinarang pa niya. Hinarang pa niya mga tol, ganon katindi PBBM kinumpirma na pinigil niya ang isinusulong na impeachment complaint laban kay VP Sara. So siguro sinasabi ni PBBM, huwag niyong i-impeach, ayaan niyo lang siya.
Hayaan nyo lang siya. Meron pang 3 taon mga tol 2025, 26, 27, 28. 4 na taon pa pala mga tol. Siguro mga 3 taon na lang at kalahati kasi hindi naman buong 2028 yun dahil election na yun Pero tingnan nyo mga tol, ang gusto mangyari siguro ni PBBM, hayaan nyo lang siya, di ba? Gawin niya kung anong gusto niya. Huwag nyo nang i-impeach, baka makadagdag pa yan sa init ng ulo ni VP Sara, di ba? So panoorin natin to mga tol mula sa PTV Philippines. Ang PTV Balita ngayon, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na galing sa kanya ang kumakalat na text message na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang pahayag ng Pangulo. There was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte in the larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Di ba? Kasi mga tol, ang impeachment, kung naaalala ninyo yung impeachment dati kay Corona, impeachment dati kay ERAP, mga tol, gumugol talaga ng panahon yun mga tol sa hearing sa Senado. Impeachment trial kasi yun mga tol. Gastos ng pera ng taong bayan na naman ang gagastusin dyan. Kung hindi, idagdag na lang nila sa mga tol, sa budget ng ng mga mahalagang bagay sa edukasyon, sa health, sa mga sundalo. Doon na lang nila dalhin yung budget na yon, di ba? Impeachment pa What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? You and VP Sara, sir? Never say never. Eto mga tol, sa totoo lang agree naman din tayo doon mga tol. Kasi though marami nagsasabi na gusto nilang impa-impeach si VP Sara mga tol, nagkakaroon lang din kasi ng mga personal interest at personal agenda yung mga bagay na ganyan Kung impeachable, 'di ba? Gugugol lang ng panahon budget ng taong bayan yan mga tol 'Di ba? Tulad nga ng sinabi ni President, kapag na-impeach ba si VP Sara, may magbabago ba sa buhay ng mga tao, 'di ba? Ang mahalaga mga tol, magkaisa lahat. Magkaisa, magkasundo. Meron tayong ibang kalaban, meron tayong ibang mas matinding kalaban na ngayon sinasamantala nila yung mga nangyayaring pag-aaway ng mga politiko dito sa Pilipinas, mga tol. Hindi natin mamalayan, pinapasok na pala tayo. Naku po. Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na hindi na makakarating sa tanggapan ng ahensya si Vice President Sara Duterte ngayong araw upang tumugon sa sabina ngayong Biyernes. Kaugnay ng umano'y pagbabanta niya kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, huli na nang malaman ng bise na kanselado ang pagharap niya sa House Committee, kaya hindi na siya nakapunta pa sa tanggapan ng NBI. Wala umanong hiniling na petsa si Duterte, pero batay umano sa kanyang usapan o sa kanilang usapan na haharap sa NBI ang pangalawang Pangulo sa December 11. Okay. At yan ang mga balita. Alright mga kapatid, yan ang mga balitang ating napanood ngayong araw na to at sana ay pwede kang magbigay ng komento at pwede kang magbigay ng iyong saloobin sa mga nangyayari at kaganapan sa loob at labas ng ating bansa mga tol. Magbigay ka ng komento bilang isang Pilipino. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.